Tiwalat na 39 million liters ang ilinipat ng mga Amerikano galing Amerika papunta ng Pilipinas. Ano ba sa tingin yung dahilan at nag-imbak sila ng ganitong kadaming mga petrolyo dito sa Subic? Hindi ko nga maintindihan kasi maraming kwento. Unang-una, nabalitaan ko sa mga marites na mga Ilocano doon sa Hawaii. Sabi, nagkakagulo daw doon kasi nagulat daw yung mga Hawaiian kung bakit sa Pearl Harbor biglang nagkaroon ng sangkatutak na gasolina. Tapos, yung mga environmentalist nagpo-protesta, biglang, eto nga, may mga chismis na pinadala naman daw dito sa Pilipinas nung Taiwanese election. That was the night before Pagkatapos noon, pagdating dito, biglang sinabi ko nga, bakit ang dami-daming gasolina? Baka maibibigay sa mga PUV protesta. Sana all, ibigay nila sa mga jeepney at operator. Pero, ang sabi, hindi daw commercial transaction to, binili daw ng maayos at ipapadala daw sa private depot sa Subic. Wala daw tayong pakialam. Abay, biglang sinabi na hindi, ang AFP daw ang kumuha. At sinabing gano'n ng American Embassy na para sa AFP daw yun. Matapos yun, biglang nag-U-turn yung barko. Hindi naman daw naglanding sa Subic. At ngayon, pinapaimbestiga daw ng AFP kung ano daw yun. Kasi hindi maipaliwanag kung binayaran ng Pilipinas o alok ng Amerika kung ano ba talaga yun. Hanggang hindi ko nga maintindihan. Baka pulburon yun. At ayos lahat ng papel. Bakit nag-U-turn at biglang nawala at nagpalaot? Kaya nga. Balita po ito, Senator Amy, no, na hindi pala natuloy yung oil tanker na dala-dala itong petrolyo, no, na papunta sana sa Subic. Ang alam ko po, yung pinakamalaking imbakan dyan, coastal, no, meron sila kontrata na 30% ng kanilang iimbak na petrolyo ay para sa gobyerno ng Amerika. At sa tingin ko po, sa dami nitong petrolyo na ito na 39 million liters, yung coastal lang ang may kakayahan para mag-imbak dyan. So sa ngayon po, wala pa rin balita kung ano nangyari dun sa delivery na yan. Basta naglaho na lang, parang bula. Kaya nga, labo-labo nga kasi kung regular lahat at maipapaliwanag nila lahat, bakit biglang nag-U-turn? Ewan ko ba? Tapos, eto nga, walang sumasagot at yung Sandatahang Lakas, sabi, sila daw magpapaimbestiga. May ba't imbestiga kung sinasabi maayos naman lahat ng transaksyon? Ang labo, hindi ko maintindihan. Nagkaroon ba ho ng statement ang ating hukbong Sandatahan na para sa kanila talaga yung petrolyong yon? Oo, noong umpisa, yun ang sabi. Sabi nila, hindi ko nga maintindihan kasi nung una, ang sabi, it's a private transaction, commercial arrangement. Yun nga, parang nabanggit pa nga yung coastal at ipapadala lang sa Subic. Later, sinabi ng AFP, kanila daw yun. Tapos, yung kahuli-hulihang kahapon, magpapaimbestiga sila dahil hindi daw nila alam kung ano yun. Alin ba talaga, kapatid? Ano ba talaga? Mas malabo silang kausap kesa tayo. Tayo daw malabo, sila mas lalo. Well, anyway, yung pagdating po ng petrolyong yan ay na-timing naman doon sa eleksyon sa Taiwan kung saan ang nagwagi ay itong DPP candidate na pinaniniwalaan na mas nagnanais na magkaroon ng independensya ang Taiwan. Sa tingin nyo may kinalaman po yan na parang paghahanda kung may gagawing paglusob ang China? Ewan ko ba, ang mga praning katulad ko, siyempre, nagtataka kami kung bakit saktong-sakto doon sa eleksyon ng Taiwan. Pero sana naman hindi. At eto nga, noon, nagsisisihan sila na nakikialam ang Amerika sa eleksyon sa Taiwan. Yung iba naman, tinuturo yung China. Abay, turo sila ng turo, tapos na yan. Pero mukhang mahihirapan pa rin ang DPP pagkakita natin na wala yung kanilang supermajority sa parliament nila. Kahit ano, sana naman, kapitbahay namin yan sa Ilocos. Napaka-close namin sa Taiwan, sa totoo lang. Pati tilaok ng kanilang manok, naririnig namin. Pati yung pagpasok ng anumang eroplano sa lugar nila, nakikita namin. Kaya kabado kami at inaasahan namin manatiling mapayapa at maunlad ang bayan ng Taiwan. Well, maiba naman po tayo, no? Okay. So, ayan.
mayroong 39 million liters na gasolina galing sa US, papunta sana ng Subic. Doon iimbak yung ilang tanker ng gasolina. Pero hindi natuloy. Ang sabi daw ng American Embassy na para daw yun sa mga EFP natin natin sa Pilipinas. Pero yung barko bigla daw nag-U-turn. Ang tanong, gasolina ba kaya yon or polvoron? Yon. Bakit sinasabi na ng American Embassy na para sa mga kasundaluhan natin? At bakit hindi natuloy na magpunta sa Subic? Biglang nag-U-turn ang barko. Iyon ang tanong. Gasolina ba kaya o polvoron? Alam na this. Kasi kung wala kayong tinatago, yung sinasabing gasolina, hindi mag-U-turn yun. Yan. Mga sindikato ata yun. Ano? Baka lang, nagtatanong, bakit tumatakbo? Tapos ngayon, sabi ng mga kasundaluhan natin, mag-iimbestiga daw sila. Tingnan natin kung ano yon. Baka hindi na naman matuloy ang investigasyon. Mismo si Amy Marcos, sinabi niya, mag-iimbestiga daw ang EFP natin. Kasi sinasabi na yung gasolina daw yon. Tingnan natin, gasolina ba kaya o baka tanker na polvoron yon. Uy, nakakatakot. Galing sa US daw yon. Well, we will wait and see.